Of course not. Nakakapagtataka kasi sa napakahabang panahon ay kinalimutan ninyong mag-ina si Virgilio. At ngayon ay para kayong multo na biglang magpapakita dito. Bakit? It's none of your business dear, kaya wag mo nang alamin. Dahil wala kang pakialam sa amin at sa pamilya ko. Meron. Dahil ako na ang pamilya ni Virgilio simula nang iwanan ninyo ang asawa ko. Asawa, sa kama, nagpapatawa ka ba? Kasi talaga namang nakakatawa. Alam mo kung bakit? Dahil ang totoo. Hindi kami magkakawatak-watak kung hindi dahil sayo. Hindi kami magmamigrate sa Europe kung hindi ka umeksena. Alam mo sa totoo lang well-educated at well-mannered ako. Pero pagdating sayo nagiging mal-edukada ako. Kaya sa tingin ko mas mabuti na wag tayong nagdidikit o nagsasama sa iisang lugar. Masyadong masikip para sa ating dalawa. Okay ba? Kung ganun di bumalik ka na sa inyo. At wag ka na ulit magpapakita pa dito. We don't need you here. Alam mo yan din ang naiisip ko noon, pero sa nakikita ko sa'yo, parang may bumubulong sa akin at nagsasabing magstay ako dito. I have this feeling na magiging maganda ang paglalagi ko rito because of you. What do you think? Abat, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing, iyon ang makakabuti. At sino ka para diktahan ako sa mga gusto ko? By the way, I'm done. Kakausapin ko pa si Mommy, kung mananatili man ako dito o hindi ay desisyon na namin iyon. At wala kang karapatang panghimasukan ng mga bagay-bagay na hindi sayo. Off limits kapag dating sa pamilya ko, sa mga desisyon ko at sa lahat ng plano ko. Langia kayong mag-ina, matapos ng lahat bigla kayong babalik at manggugulo. Hindi ako papayag, kung anuman ang plano ninyo ay hindi yan magtatagumpay. Nagawa ko na kayong patalsikan noon, mas lalong magagawa ko iyon ngayon. Gigil na sambit ni Oliva habang nakakuyom ang mga palad. Hindi niya hahayaang may some-ira ng mga pinaghirapan niya. Mom, andyan ka ba? Okay ka lang? Tanong ni Calix sa labas ng banyo. Oo anak, okay lang ako, lalabas na rin ako, sandali lang. Pasimple niyang inayos ang sarili bago tuluyang lumabas para harapin ang anak. Batid niyang napakadami nitong katanungan sa kanya, at siguro sa mga sandaling iyon ay punong ito ng pagtataka sa mga nangyayari. Wala kasing alam si Calix tungkol kina Norisa at sa ina nito. Ginusto niyang itago lahat ng tungkol sa mag-ina sa kadahilanang ayaw niyang may masabi sa kanya ang mga tao. Ang alam ni Calix ay sila lamang ang pamilya ng ama at wala ng iba. Mom, we need to talk. Sige, halika sa opisina mo, wag dito. Okay, puno pa rin ng emosyon ang puso ni Norisa habang naglalakad sa lobby ng ospital. Malalaki ang mga hakbang ng dalaga sa kagustuhang makaalis agad sa lugar na iyon, dahil kung hindi ay baka mag-breakdown siya bigla. Norisa, agad niyang hinanap ang boses na iyon at agad niyang nakita ang anak ng kanilang private attorney na si Porcelo Benitez. Kilala niya ang binata dahil kapag nag-uusap ay sumasabat din ito paminsan-minsan. Balak na kasing magretiro ng ama nito at ang binata ang papalit sa pwesto ng ama. Porcelo, I'm glad you're here. Well, I've heard na andito ka nga daw. Nasa malapit lang ako kaya dumaan na ako. Pupunta din dito si Papa. Kaya baka pati siya kausapin ka. Nakausap mo na ba si Mr. Virgilio? Oo. And what happened? Kailan ka daw magsisimula dito? Hindi mangyayari. What? I thought pumayag ka na sa kagustuhan ng mami mo. Bakit nagbago ang isip mo? Akala ko makakaya ko na. It's been 20 years, but I was wrong. Nang makita ko sila, bumalik lahat ng masasakit na alaala. I just can't forgive them, Porcelo. Pero paano ang mami mo? Baka kung mapano yun kapag nalaman niyang umayaw ka. Ipapaliwanag ko sa kanya lahat. I hope maintindihan niya ako. Napakahirap para sakin ang hinihiling niya. Alam niya yon simula pa noon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala kang dapat sabihin, don't worry, I'll be fine. Uwi muna ako sa kondo na tinutuluyan ko pansamantala. I need some time to think about it. It's nice to see you again. Hindi mo na ba hihintayin si Dad? Magkikita rin siguro kami soon. I'll go ahead. Mauna na ako. Bye.
Nakailang hakbang pa lang siya nang mahagip ng tingin niya ang mag-asawang pulubi na nagmamakaawa sa isang nurse na gamutin ang asawa nitong babae na walang malay. Nurse, parang awa mo na. Gamutin mo na ang asawa ko. Mamamatay siya kung hindi mo siya gagamutan, hysterical na pakiusap ng matandang lalaki. Pero tatang, wala ho kayong pera na pambayad. Policy po ng ospital na ito na kailangan nyo munang magbigay ng paunang bayad bago kayo magamot. At wala po kayong maibigay. Maawa naman kayo sa amin, wala pa akong sapat na pera ngayon para mabayaran ang pagpapagamot ng asawa ko, pero pangako gagawan ko ng paraan, kung kinakailangang mamaalamos ako buong maghapon at magdamag, gagawin ko. Basta gamutin ninyo ang asawa ko. Siya na lang ang mayroon ako. Pakiusap, tulungan ninyo akong makasama ng matagal ang asawa ko. Pero tatang, hindi po pwede. Hindi ko po pwedeng suwian ang patakaran ng ospital. Bumalik na lang kayo sa ibang araw kapag may pera na kayo. Parang dinudurog ang puso ni Norisa habang nakatitig sa dalawang pulubi. Batid niya kung anong hirap at sakit ng kalooban meron ang matandang lalaki dahil sa kalagayan ng kanyang kabiyak. Dahil doon ay hindi na niya matiis na hindi lumapit sa dalawa. Tay, ano pong problema? Nagtitinda kami ng sampagita kamina. Tapos bigla na lang hinimate ang asawa ko. Dinala ko siya rito para may pagamot pero ayaw nilang tanggapin ang asawa ko dahil wala kaming pera. Kaagad niyang sinuri ang matandang babae at napag-alaman niyang namamanas ang ilang bahagi ng katawan nito. Kailan pa po siya nagkaganyan? Mga 1 linggo na. Kaso noong tinanong ko siya ang sabi lang niya ay baka dahil sa kakatayo namin sa maghapon. Bigla siyang kinutuban ng hindi maganda. Alam niyang nasa panganib ang buhay ng matanda kung hindi agad sila kikilos. Mabilis siyang kumilos at hinila ang isang wheelchair at pinagtulungan nilang may sakay ang matandang babae. Halika na sa loob tay. Excuse me miss, saan mo dadalhin yan? Wala yang pampagamot, habol sa kanya ng isang nurse. Guard, pigilan ninyo ang mga iyan. Miss bawal yang ginagawa mo. Tigil, sigaw naman ng gwardya. Tigil sabi. Umalis ka dyan, kailangan niyang magamot sa lalong madaling panahon kung hindi mamamatay siya. May patakaran ang ospital na ito, miss. Hindi ka pwedeng basta-basta manggialam dito. Lumabas na kayong tatlo kung ayaw ninyong ipadampot ko kayo sa pulis. What that rules, this is a matter of life and death at wala na kayong ibang inisip kung hindi ang pera, padaanin ninyo kami, kailangan niyang maoperahan agad. Ano na namang kaguluhan ito? Kanina ka pang umaga ha. Ganyan ka ba talaga? Mahilig sa away at eskandalo. Ani Calex habang papalapit sa kanila. Sabihin mo sa kanilang padaanin nila kami, kailangan niyang magamot sa lalong madaling panahon. Sorry Norisa, but rules are rules, hindi ka pwedeng manggialam. Isang malakas na sampal ang iginawad niya sa binata sa sobrang galit. Sino ka ba sa akala mo para mag-inarte ng ganyan, ha? How dare you call yourself a doctor when you're letting somebody dies under your watch? How dare you wear your uniform with pride when you can't even have the heart para sa isang taong higit na nangangailangan sa iyo? Gagamutin mo siya o gagawin kung miserable ang buhay mo? Mamili ka, malakas niyang sigaw kay Calex. Halos pagkumpulan na sila ng mga taong nakikiusyuso sa mga pangyayari kaya lalo siyang nag-alala sa matanda. Baka hindi na ito makahinga ng maayos dahil sa dami ng tao na nakapalibot sa kanila. Isyang, asawa ko, malakas na sigaw ng matandang lalaki nang mangisay bigla ang asawa nito. Mabilis niyang kinuha ang stethoscope na nakasabit sa leeg ng binata at agad na sinuri ang heartbeat nito. She's losing her heartbeat, nasaan ang stretcher? Isakay ninyo siya, bilis, prepare the OR, nagmamadali niyang utos sa mga ito. Agad niyang hinubad ang suot niyang blazer, habang wala nang nagawa si Calex kundi panoorin ang dalaga sa ginagawa nito. Agad na nagsitalima ang lahat ng nurse na nasa paligid at mabilis na inayos ang operating room, habang papunta sa OR ay agad niyang tinanggal ang jacket ng matanda para makahinga ito ng maayos. Teka lang Nay, malapit na tayo. Alam niyang naririnig pa rin siya nito. Miss iligtas mo ang asawa ko. Pakiusap, wag ho kayong mag-alala, hindi ko siya pababayaan.
Agad siyang pumasok sa loob ng operating room at inihanda ang sarili sa gagawing operasyon. Kailangan niyang magmadali dahil baka mawala na siya. I can do this. Aniya sabay lapit sa operating table kung saan nakahiga na ang pasyente. Focus tayo sa pasyente hanggat maaari. I know some of you here are wondering about who I am. But trust me when I say I can do this. Our goal is to save her life, and all of you are going to help me to do that, understand? I hope I made myself clear. Let's start. Scalpel please. Pagkaabot pa lang sa kanya ng matalas na instrumento ay agad niyang hiniwa ang puso nito para operahan. Na cardiac arrest na kasi ang matanda kaya kailangan na agad nitong sumailalim sa surgery. Tagaktak ang pawis niya habang nasa operating room. Maislan ang lagay ng matanda ngunit kailangan niyang gawing matagumpay ang operasyon, alang-alang sa asawa nitong naghihintay sa kanya. Forceps. Maingat niyang hinawakan ang bagay na yun at maingat na tinahi ang ruptured artery nito na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng cardiac arrest ang matanda. Tutok na tutok siya sa ginagawa habang ang lahat ng kasama niya ay umaalalay sa kanya hanggang sa matapos siya. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang maging stable na ang heartbeat ng pasyente. Thank you for helping me. Have a good day. Agad siyang sinalubong ng matandang lalaki at agad na nagtanong sa kanya. Doktora, kumusta na po ang asawa ko? Nasa maayos na po siyang kalagayan, mamaya lang ay ilalabas na siya sa OR at ililipat na sa pribadong kwarto. Wala na po kayong dapat na alalahanin pa. Magiging okay na po siya. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po alam kung papaano kayo mapapasalamatan sa kabutihang loob ninyo. Wala pong anuman. At huwag ninyong troublemain ang gastusin dito sa ospital. Ako na ho ang bahala doon, ang importante ay magpagaling si nanay para magkasama kayo ulit. Mauna na po ako, ha? May kakausapin lang po akong importante. Mabibilis ang mga hakbang na tinungo niya ang daan patungo sa opisina ng kanyang ama. Mayroon siyang sasabihin dito hinggil sa nangyaring insidente kanina. Hindi niya matanggap na gano'n na lamang ang patakaran nito sa ospital. Paano na lamang ang mga taong mahihirap? Ibig sabihin nire-reject ng mga ito ang mga iyon porke walang pambayad. Samantala ay magkakasamang inilipat nila Sirio ang matandang pasyente sa kwartong paglalagakan nito. Lahat sila ay bilib na bilib sa doktor na nag-opera sa matanda. Tila may magic ang mga kamay nito at walang kahirap-hirap na nag-opera sa isa sa pinakadelikadong parte ng katawan ng tao. Doc Sirio, kilala mo ba yon? Bago ba siyang doktor dito? Di pa ata siya pinapakilala sa ating lahat. Siguro nga baguhan pa lang siya, pero ang astig niya, nagawa niyang mag-opera ng napakabilis. Kaya nga kung dito na siya maglalagi ay malaking tulong yun dito sa ospital. Lalo na at nangangailangan tayo ng magaling na surgeon ngayon. Sana nga siya na ang hinahanap natin. Sa tingin ko ay isa siya sa napakagaling na surgeon na nakita ko. At aaminin kong napabilib niya ako ng husto, wika ng anesthesiologist na si Sirio. Moalang-galang na ho, pero kung ililipat ninyo ng kwarto ang asawa ko ay pwede na ba akong sumama sa inyo? Yes po, pwede po, halina po kayo. Sinuri muna niya ang kalagayan ng matanda at may ininject siyang gamot upang maging stable na ang pagsirkula ng dugo nito sa buong katawan. Nang masiguro ay kaagad siyang nagpaalam sa matanda, lihim niyang idinalangin na sana at muli niyang makita ang babaeng yun. Kung hindi siya nagkakamali ay yun rin ang babaeng nakasalubong niya kanina at nagtanong kung nasaan ang restroom. We need to talk, mag-isa lang dun si Virgilio at mukhang may iniisip na napakalalim. Please take a seat hiha. Hindi na kailangan, narito ako para itanong kung anong klaseng ospital meron ka. What are you talking about? Nagmamaang-maangan ka pa, may ideya ka ba kung gaano kawalang kwenta ng patakaran mo dito? Alam mo ba na kanina ay may matanda na kamuntikan ng mamatay dahil sa walang kwenta mong patakaran? Anak, hindi kita maintindihan. Okay, ipapaliwanag ko sa'yo. Ang mga nurse mo ay nagdedemand ng paunang bayad bago nila asikasuhin ang mga pasyente. Paano kung walang pera na hawak ang ibang magpapagamot, papabayaan nyo na lang?
Iyan ang patakaran ng ospital. Pero hindi naman ibig sabihin ay malaki ang ibabayad nila. Kailangan lang talaga na makapag-down sila ng kaunting halaga. Dahil sa patakaran na yan ay marami ang mga pasyente na namamatay na lang nang hindi nalulunasan ng maayos. Do something about it, Mr. President. Please. Pero anak, don't call me anak, I am here as your employee. Gusto mo akong magtrabaho dito sa ospital mo, di ba? Then, do something na makakapagpabago ng desisyon ko. Make me stay or should I say, gumawa ka ng isang bagay na magiging dahilan kung bakit gugustuhin kong magtrabaho dito. Nasabi ko na ang gusto ko, nasa sayo na yan kung susundin mo. Mr. President, human dignity should be without borders, and we have to show the world that humanity still exists. Anong demand mo? Gusto kong magkaroon ng libreng konsultasyon dito sa ospital. Gusto ko ring alisin mo yung mga patakaran mong bulok. Remember kung ano ang pangarap mo noong nagsisimula ka pa lang dito. Gusto mong maging sikat ang ospital mo hindi lang sa buong Asya kundi sa buong mundo. Gusto mong maging kilala ang ospital na ito bilang isa sa mga ospital na ang layunin ay makapagbigay lunas sa mga may sakit. Stick with it, Mr. President. Ang pagiging ganid sa pera ay nagdudulot ng isang sakit na tinatawag na kawalang hiyaan. At iyon ang isang sakit na walang lunas. And don't worry about my salary, I won't ask a penny sa pagtatrabaho ko dito. I will work here for free. Just do what I want. Hindi na nakaimik ang ama sa mga sinabi niya, sinamantala niya iyon para iwanan ito para makapag-isip. Nori Sahiha. Pwede ba kitang maimbitahang magkape? Tito Lorenzo, akala ko hindi na kita makikita dito, si Porcelo po ba umuwi na? Oo, pinauwi ko na siya. Hinintay talaga kita, gusto sana kitang makausap ng masinsinan. Okay, walang problema. Salamat Hiha, let's go. Magkasabay silang naglalakad patungo sa labas ng ospital. So, para po saan ang pag-uusapan natin? I heard na umayaw ka ng magtrabaho dito sa ospital ng ama mo. Is that true? Oo, inaamin ko. Norisa, akala ko pumayag ka na. Tinatanong ako ni Henya kung kailan ka daw magsisimula. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. I made a deal, hopefully pumayag ang owner. Kung okay, I'll stay. Pero kung hindi, babalik ako sa Europe kahit pa magalit si mommy. At anong kasunduan naman, gusto kong maging ospital ng masa ang Villa Luna Medical Center. Magtatrabaho ako pero hindi ako tatanggap ng sahod, gawin lang nila ang gusto ko. Sa tingin mo ba, papayag si Virgilio sa gusto mong mangyari, Hiha? Why not? Kailangan niyang magpakitang gilas sakin. If he really wants me that bad, papayag siya sa gusto ko. Pero paano ang board of directors? Mahihirapan si Virgilio na mapapayag ang mga yon. If there's a will, there's a way. Isa pa tito, we should practice how to be humane. Ang mga tao ay bilyon-bilyon ang bilang at karamihan sa kanila ay nangangailangan, at ako naman, ang tanging kahulugan ng buhay ay ang pagsilbihan ng sangkatauhan. I never thought na ganyan ka pinalaki ni Henya. I am impressed. Tito naman, I am serious. I can't see a picture of myself na parang laro ang The Token na hindi gagalaw hanggat hindi hinuhulugan ng pera. I know what you're trying to say, I got your point, I just hope na pumayag silang lahat sa gusto mong mangyari, but hindi yan ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Hiha, may mas importante tayong dapat pag-usapan. Ano po yun tito? Kasi siya, well, andito rin pala kayong dalawa. At mukhang may pinag-uusap ang seryoso. Para saan ang meeting de advance ninyong dalawa? Para ba sa susunod ninyong plano kung papaano nyo kami mapapatalsik na mag-ina? Biglang sabi ni Oliva na magbabayad na sana ng in-order nito sa cashier. Oliva, anong ginagawa mo rito? Bakit, bawal ba akong uminom ng kape dito? Bakit gulat na gulat ka at parang nakakita ng multo? Ha? Wala naman, hindi lang ko lang siguro inaasahan na andito ka din. Bakit, anong akala mo sa akin, di kayang magbayad ng kapeng mamahalin, o baka naman may pinag-uusapan kayo laban sa akin? Oh come on Oliva, huwag kang delusional, as if naman na pag-aaksayahan ka namin ng oras ni Tito Lorenzo,
nagsisimula na naman kasi siyang mayrita sa presensya nito. Ako pa ang delusional ngayon, talaga lang ha, please stop it, Oliva, inaya ko lang magkape ang bata dahil ngayon lang ulit kami nagkita, may masama ba sa ginawa ko? You know what, Tito Lorenzo, I think I should go. Kung ano man ang sasabihin mo sakin ngayon ay makakapaghintay naman ata, isa pa napagod ako sa nangyari kanina, uwi na po muna ako. Mabuti pa nga, ihahatid na kita, actually Lorenzo, gusto sana kitang makausap, let her go, malakas na siya at kaya niyang umuwi ng mag-isa, pero yung itatanong ko sa'yo ay hindi na makakapaghintay. Ha? At ano naman yun, hindi na niya inantay pang sumagot si Oliva dahil baka kung ano na naman ang magawa o masabi niya. Kapag nakikita niya ang babaeng iyon ay muling bumabalik sa alaala niya kung ano ang ginawa nito noon. At aaminin niya na sa edad niyang 27 ay hindi niya pa rin makapa ang pagpapatawad sa puso niya. Kahit sabihin pang 2 dekada na ang nakalipas. Paano mo nga ba makakalimutan ang gabi kung saan mo nakita ang pagguho ng masaya mong pamilya? Damn this feeling, piksi niya habang pinupunasan ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. What? Magtatrabaho din siya dito sa ospital? Di makapaniwalang sambit ni Calix. Iyan ang sabi ni Lorenzo kanina, at ang sabi pa ay si Virgilio daw ang nakiusap na umuwi siya ng Pinas. Pero para saan? Okay naman ang ospital na wala ang babaeng yon, di ba? Kita mo naman kung papaano niya noindang ang buong ospital sa pagdating niya. Hindi ko rin alam, kahit ako man ay walang ideya kung bakit kailangan ng babaeng iyon na umuwi pa dito. Okay naman tayo at ang ospital, pero sa pagdating niya ay mukhang magkakaproblema tayo. Kausapin mo si Daddy, malay mo dahil sa ginawa ni Norris sa kanina ay makumbinsi mo siya na pauwiin na lang ng Europe ang anak niya. Hindi ko alam kung papayag siya, pero susubukan ko, basta anak, ipakita mo sa ama mo na magaling ka kahit kakapasok mo pa lang bilang intern. Huwag kang mag-alala mommy, gagawin ko ang lahat para makita ni Dad na sapat na ako para sa ospital na ito, lalo na pag naging ganap na doktor na ako. Salamat anak, ang pangarap ko lang naman ay mapasa iyo ang ospital na ito pagdating ng araw, ikaw lang ang karapat-dapat na magmana ng kung anuman ang may iwan ni Virgilio. Alam ko po mommy, at huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Salamat anak. Batid ni Oliva na sa oras na pumasok sa ospital si Norisa ay magiging delikado na silang mag-ina, kaya hanggat maaari ay pipigilan niya iyong mangyari. Puyat at halos wala siyang tulog buong magdamag dahil sa mga inaaral niyang mga papeles ng ospital, sa kagustuhan niyang mapapayag ang ama ay gumawa siya ng research sa pasikot-sikot ng pasilidad, sa tulong ng Tito Lorenzo niya ay nagawa niyang makakuha ng mga kailangan niya. Halos maging tirantas ang mga kilay niya nang makakita ng mga bagay na hindi kanais-nais at kainahinala. Anong kagaguhan ito, Oliva? At idadamay mo pa yang anak mo. Sakay ng swivel chair ay agad niyang pinagulong yun para makarating sa kinalalagyan ng kanyang telepono, wala na siyang sinayang na sandali at agad na tinawagan si Porcelo. Hi Porcelo, good morning. Sorry to disturb you this early, pero pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong bigyan ng personal preference ni Calix? I just found out na he's the young at ngayon ay intern na siya agad and humahawak na rin ng posisyon sa ospital. Can you please enlighten me? Good morning to OK Norisa, I sesend ko right away. Many thanks. Hawak ang kanyang ballpen ay matiim niyang inisip kung ano ang kanyang gagawing hakbang. Hindi niya maaaring pabayaan ang mag-ina sa mga ginagawa nito. Kailangan niya itong malaman, or else magpapatuloy ang baluktot nilang gawain. Bitbit ang mga nakalap na papeles ay kaagad siyang nagtungo sa ospital, hindi na niya tinawagan pa sina Porcelo para ipaalam ang binabalak. Hindi na rin siya nag-abiso sa ama na pupuntahan niya ito, mabuti na yung biglaan siyang susulpot doon para bulagin sina Oliva at ang anak nito. Hi, good morning, nasa loob ba si Mr. President? Yes ma'am. Pero bawal po kayong pumasok, nasa loob po si Ma'am Oliva. Oh, really? Perfect, hindi niya pa nabubuksan ang pintuan ay nolanagan na niya agad ang boses ni Oliva habang kinakausap si Virgilio. Virgilio naman, anong gusto mong mangyari dito sa ospital mo? Ang maging low class, ospital ng mahihirap,
What about our stockholders? Sa tingin mo papayag ang mga yon sa pinaplano mo? Are you aware kung magkano ang mawawala sa'yo once na pumayag ka sa kapritsyo ng anak mo? Oliva please. I've decided. Papayag ako sa gusto ni Norisa. Kung iyon lang ang paraan para makasama ko ulit ang anak ko. Gagawin ko iyon, ang importante nakikita at nakakasama ko siya. Paano ang kikitain ng ospital? Malaki ang mawawala sa atin pag nagkataon. Really Oliva, are you really worried kung magkano ang mawawala sa ospital? Gaano ba kahirap sa'yo na pumayag sa gusto ko? At bakit kailangan pa ng approval mo sa dying demand ko? As far as I know hindi ikaw ang may-ari ng VMC, so your words are not needed. This is between me and the President. So, andito na pala ang magaling mong anak, Virgilio, ang galing ng pasok mo. Saktong-sakto, para kang kabute na biglang susulpot. Hindi ka ba marunong kumatok? Of course I do, pero sa tingin ko hindi ko kailangang maging ganoon ka-proper sa'yo. Kung ano man ang binabalak mo ay wag mo nang ituloy. Kung genuine ang pananatili mo dito, you shouldn't ask anything in return, lalo na kung ang ospital ni Virgilio ang ilalagay mo sa alanganin. Please lang, wag mong gawing cheap ang ospital ng ama mo. Cheap, paano mo nasabi? Talaga ba? Kung ang pagtulong sa mga kapuspalad ay matatawag na cheap, ano naman ang tawag sa inyong mag-ina? Ano, inilapag niya sa mesa ng ama ang mga papeles na daladala niya at matalim na tumitig sa ginang. Tell me Oliva, paano mo maipapaliwanag sa akin ang mga pinirmahan ninyong mag-ina sa mga documents na daladala ko? Can you please tell me kung bakit bumibili kayo ng mga second-hand na medical equipments galing sa ibang bansa na worth hundreds of millions, hindi ba ang ginagawa mo ang mas dapat questionin? Anong ibig mong sabihin, Mr. President, lahat ng documents na yan ay nakalap ko kagabi, lahat yan ay authentic at hindi gawang rekto. I made my own investigations para malaman ko ang kapasidad ng ospital na ito sa panggagamot. And I found out about this anomaly na sa tingin ko ay hindi mo alam. I suggest na i-review mo yan ng maigi. Kung iisipin ang hinihingi ko sa iyong pabor ay wala pa sa kalahati ng nawawala or ninanakaw sa iyo yearly. And I think you should investigate it yourself para malaman mo ang totoo. And I think kailangan mong paimbestigahan ang kinakasama mo kung bakit at paano niya nailulusot ang mga ganitong bagay. I gave you some of evidences that I've found. It is up to you if you want to dig deeper. Virgilio, hindi yan totoo, gawa-gawa lang niya yan. Actually kung papaimbestigahan mo yan ay malalaman mong totoo ang sinasabi ko. If you can lose hundreds of millions in a year dahil sa ninanakaw ng ibang tao, gasino ba yung mawawala kung papayag ka sa gusto ko, at sa oras na malaman mo na totoo lahat ng sinasabi ko about her? I want her out of this hospital as well as her son. I want them to held accountable for what they did, because as you can see, isa si Calix sa pumirma ng mga papeles na yan. Liar, you're liar, sigaw ni Oliva. Well, lalabas din naman ang totoo. Isa sa natutunan ko sa iyo way back 20 years ago ay maging handa sa mga gagawing hakbang. You see, I am well prepared Oliva. Just like what you did before. As long as I am here, I will be the pain in your ass darling. Virgilio, huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi totoo ang ibinibintang niya sa akin at sa anak mo. Hindi namin magagawa yan sa'yo. Let the evidence speaks for itself, Oliva. When it happens your words are useless, yan lang ang gusto kong iparating sa'yo. Mr. President, para hindi ka mag-alangan o manghinayang kung papayag ka sa gusto ko, maghihintay ako ng tawag mo kung papayag ka na. Have a good day, sir. Taas noo siyang naglakad papalabas ng opisina ng ama, batid niya na sa mga oras na yun ay parang dagang nasukol si Oliva, at ang gagawin na lang niya ay panoorin kung paano ito lalabas sa trap na ito mismo ang may gawa. Miss, aniya ng isang tinig sa di kalayuan. Pagtingin niya ay muli niyang nakita ang matandang lalaki na tinulungan niya kahapon. Hello po, magandang umaga sa iyo. Hinahanap talaga kita, may dala akong sampagita. Maganda yang ilagay sa sasakyan mo. Natural na pabango, naku, nag-abala pa po kayo.